Magandang araw mga karelasyon. Welcome muli sa ating channel kung saan pinag-uusapan natin ang mga masiselang bagay tungkol sa puso, relasyon at pagmamahal. Ang tanong natin ngayon, bakit mas naaapektuhan ang lalaki kapag iniwan mo siya? Pero parang hindi mo agad ito napapansin. Sa unang tingin, parang mas okay sila. Parang ang bilis nilang makamove on. Pero sa katotohanan, maraming babae ang nagugulat kapag nalaman nila na after months or even years, ang lalaking iniwan nila ay sila pa rin pala ang iniisip o kaya ay biglang babalik. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Ating aalamin ang mga dahilan. Number one, ang lalaki ay sanay magtago ng emosyon. Simula pagkabata, sinasanay ang mga lalaki na huwag umiyak, huwag maging emosyonal, at huwag maglabas ng nararamdaman. Kapag nasaktan, madalas sinasabi sa kanila, lalaki ka, dapat matapang ka. Dahil dito, lumalaki silang pinipigilan ang pagluha, takot magpakita ng kahinaan, at bihirang magsabi ng nararamdaman. Kaya kapag iniwan sila ng babaeng mahal nila, hindi agad nila mailabas ang sakit. Makikita mo silang nagtratrabaho pa rin, nakangiti sa mga kaibigan, parang normal lang. Pero sa loob, umiiyak ang damdamin nila na hindi kayang ipakita kahit kanino. Masakit para sa kanila, pero mas masakit ang hindi nila ito mailabas. Number two, mas mabagal silang magproseso ng emosyonal na sakit. Ang babae kadalasan ay umiiyak agad, humahanap ng taong mapagsasabihan, nagsusulat ng diary, o kaya ay tumitingin ng mga self-help videos. Ibig sabihin, naiproproseso agad ang sakit. Pero ang lalaki, hindi ganun. Hindi sila agad natatamaan. Pinipilit muna nilang iwaksi ito o isipin na lilipas lang. Pero sa katotohanan, naiipon ito ng naiipon sa loob. At kapag dumating ang oras na sumabog ang lahat, hindi lang sila nasasaktan, kundi nasisira paminsan ang sarili nilang pananampalataya sa pagmamahal. Kaya ang heartbreak ng lalaki ay hindi agad nakikita. Pero kapag dumating, mas malalim at mas mahirap gamutin. Number three, mas seryoso sila kapag totoong nagmahal sila. Kapag ang lalaki ay totoong nagmahal, hindi ito parang laro o simpleng kilig lang. Pinag-iisipan nila ito, pinaglalaanan ng effort. Kahit hindi sila expressive o sweet palagi, mahal ka nila sa paraan na kaya nilang ipakita. At kapag iniwan mo sila, hindi lang sila nawalan ng partner. Parang nawala ang direksyon ng araw-araw nila. Hindi nila alam kung paano babangon kinabukasan nang wala ka. Lalo na kung ikaw ang naging sandalan nila, inspirasyon nila, at safe space. Kaya kahit pa masalimuot ang relasyon, kapag totoong nagmahal ang lalaki, matagal bago niya matanggap na tapos na. Number four, walang outlet ng emotion. Ang babae ay maraming pwedeng sandalan, kaibigan, kapatid, nanay, sokmed o social media, journal, pero ang lalaki madalas tahimik lang. Nahihiya silang mag-open up. Kahit may kaibigan sila, bihira silang magkwento ng totoong nararamdaman. Minsan kapag sinubukan nilang magsalita, nababansagan silang mahina o nag-iimo ka lang or OA. Kaya anong nangyayari? Dinadala nila ang sakit mag-isa at habang tumatagal, pumapaloob ito sa kanilang pagkatao. Minsan nagiging galit, minsan depresyon. At ito ang dahilan kung bakit mas malalim ang sugat ng lalaki kasi walang outlet, walang boses, walang yakap. Number five, ayaw nilang makita na mahina sila. Ang pride ng lalaki ay parang isang manipis pero matigas na pader. Kapag sinaktan mo sila, hindi nila ito ipinapakita. Kahit gustong-gusto ka pa nila, hindi sila magpapakita ng kahinaan. Bakit? Kasi iniisip nila na kapag nagpakumbaba sila o humingi ng tawad, baka
lalo silang pagtawanan o tuluyang iwan. Kaya kahit mahal ka pa nila, mas pipiliin nilang tahimik na magdusa kaysa ipakita sa iyong wasak na wasak sila. At sa puso nila, araw-araw nila itong dinadala habang naglalakad, nagtratrabaho o nag-iisa sa gabi. Number 6, saka lang nila naiintindihan ang nawawala sa kanila. Habang magkasama pa kayo, maaring hindi kanya masyadong pinapahalagahan. Hindi niya napapansin yung mga simpleng bagay tulad ng pag-aalala, yung mag-text sa iyo, o ang mga oras na inilalaan mo para sa kanya. Pero noong wala ka na, sa kanya lang naramdaman ang bigat ng pagkawala mo. Sa kanya lang na-realize kung gaano kanya kamahal. Sa kanya lang naintindihan na ikaw pala ang bumubuo sa araw-araw niya. At ang masakit, huli na ang lahat. Wala ka na. At ang sakit ay hindi lang dahil sa pagkawala, kundi sa pagsisisi na hindi niya nakita ang halaga mo habang andyan ka pa. Number 7, ang lalaki ay tahimik pero matagal maghilom. Kahit ano pa ang itsura, estado sa buhay, o ugali ng lalaki, lahat sila nasasaktan. Pero kakaiba ang paraan ng kanilang paghilom. Hindi nila ito isinisigaw. Hindi rin nila agad kinakalaban ang sakit. Pinapayagan nilang kainin sila nito unti-unti. Kaya kapag iniwan mo ang isang lalaking totoong nagmahal sa'yo, akala mo wala lang sa kanya, pero sa totoo, sinisigaw ng puso niya ang pangalan mo araw-araw. Hindi lang niya masabi. At sa puso niya, ang mga alaala mo ay parang pilat na hindi na mawawala. At kahit matagal pa, kahit may iba nang dumaan sa buhay niya, ibang klaseng kirot ang iniwan mo. Number 8, delayed heartbreak ang nangyayari sa kanila. Madalas pagkatapos ng breakup, ang lalaki ay makikitang lumalabas, nakikipag-inuman, nag-gym, o may bagong kachat. Akala mo okay na agad. Pero sa totoo, gusto lang niyang takasan ang sakit. Kapag tumahimik na ang lahat, kapag wala ng distraction, doon siya tinatamaan. At ang pagkatama, mas matindi. Kasi pinigilan niya ito sa simula. At ngayon malaya na, wasak na siya. Number 9, nasanay sila na lagi kang nariyan. Sanay siyang naroon ka sa chat, sa tawag, sa buhay niya. Kapag nawala ka, para siyang nawala sa sarili niyang routine. Yung mga bagay na dati niyang hindi pinapansin, ngayon ay masakit na alaala. Yung kama, yung damit mo, yung coffee shop na lagi niyong pinupuntahan, lahat yon naging paalala ng pagkawala mo. At ang sakit na ito ay hindi agad gumagaling. Kasi bawat araw, paulit-ulit siyang pinapaalalahanan na wala ka na. Number 10, hindi niya alam kung paano ipakita ang emosyon. Hindi tulad ng babae na sanay magsabi ng "miss kita" o "nasasaktan ako." Ang lalaki ay kadalasan clueless kung paano ipahayag ang lungkot nila. Kaya minsan napagkakamalan pa silang walang pakialam. Pero sa totoo, hindi lang nila alam kung paano i-handle ang nararamdaman nila. Ang ending, tahimik silang umiiyak. Hindi sa harap ng tao, kundi sa loob ng sarili nilang mundo. At iyon ang pinakamasakit. Ang magdusa, mag-isa habang tahimik na iniisip pa rin kung paano kanya nawala. Kaya sa susunod na makita mong parang okay lang siya pagkatapos ng breakup, huwag mong isipin na hindi siya nasaktan. Maaring mas masakit pa ang dinadala niya, pero tahimik lang siya. Hindi dahil hindi kanya mahal, kundi dahil hindi siya marunong maglabas ng nararamdaman o sakit. At kung ikaw ang babaeng iniwan niya, pero ngayon ay bigla siyang bumabalik, maaring doon niya lang naramdaman ang bigat ng pagkawala mo. Ang lalaki ay hindi bato. Marami lang silang sakit na hindi kayang ipakita. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.